ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Makapangyarihan ang salita. Kaya nitong makapagbigay ng inspirasyon sa kapwa o di kaya ay makasira sa kumpiyansa ng isang tao. Kaya nga kung wala tayong mabuting sasabihin ay itikom na lang natin ang bibig natin. Ikaw kabarangay, may kilala ka bang masakit magsalita? Dear Papa Dudut, hindi lahat ng tao ay pinanganak at tumatanda na makapal ang mukha. Ang ibig ko pong sabihin, yung ibang mataas ang kumpiyansa sa sarili at malakas ang loob. At merong iilan na kasama na ako doon na mahiyain at kung pwede lang iwasang makipag-usap sa tao para sa ikakapanatag ng loob ay gagawin talaga. Lahat ng klase ng pag-iwas. Sa kaso ko ay nagsimula ang pagiging mahiyain ko noong bata pa lamang ako at mas lumala yon dahil sa pakikitungo at pagkumpronta sa akin ng nanay ko sa ibang tao. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang katanghalian sa lahat ng mga kabarangay natin dyan sa Pilipinas. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie, 28 years old at isang OFW dito sa Japan. Kasama ko rito ang kuya Dindo ko na kalilipad lang nitong January. Masaya ako kasi magkasama na kami. Nauna kasi ako rito ng 5 taon, bale nag-extend na lamang ako ng kontrata dahil nagustuhan ng employer ko ang serbisyo ko. Isa nga pala akong barista at waiter, ganoon din ang trabaho ng kuya ko. Pareho rin kaming avid listener ng Barangay Love Stories and in fact, siyang nag-recommend sa akin ng programa ninyo noong pandemic. Hopeless romantic kasi yon at mahilig ding makinig ng radyo kaya nagustuhan niya kaagad ang Barangay Love Stories. Sabi ko nga ay sabay kaming sumulat sa istasyon ninyo para mapakinggan namin ang aming kwento. Paunahan na lamang kung sino ang mapipili. Magsisimula ang lahat noong nasa Pilipinas pa lamang kami 7 taon na ang nakakalipas. 21 anyos ako noon at aminadong may pagkamahiyain. Ako yung tipo ng tao na mas pipiling umupo sa dulong bahagi ng classroom kung saan ay malayo sa mga kaklase ko at hindi masyadong pansinin. Kahit nung elementary pa lamang ako ay malaking pagsubok na talaga sa akin ang pagpasok sa eskwelahan. Kaya tuloy ay hindi rin ako masyadong natuto at madalas ay kulelat sa klase. Bagay na laging kinakainis ng nanay ko, Papa Dudut. Pasensya na po kayo, Nay. Nung nakaraang grading, humingi ka rin sa akin ng pasensya. Sabi mo, aayusin mo na ang pag-aaral mo. Pero wala namang pinagbago tong mga grado mo, oh! Puro palakol! Ginawa ko naman po yung makakaya ko. Ito na ba yung makakaya mo? Ha? Nay, tama na po. Kahit kailan talaga, napakalabnaw niyang utak mo! Alam niyo naman po na hindi ako matalino pero pinag-aaral niyo pa rin ako. Ayun na nga eh! Hindi ka nga matalino, kaya mas lalong kailangan mo mag-aral. Nay naman eh, ayoko na pong mag-aral. Abay, loko-loko talaga tong batang ito ah. Ano nga ayaw mo mag-aral eh, maswerte ka nga kasi pinag-aaral kita. Marami dyan mga katulad mo na gustong-gusto mag-aral pero hindi pinag-aaral ng magulang. Di sila na lang po yung pag-aralin. Aray! Hoy ha, sa susunod, hindi lang bato ka makukuha mo. Ingungud-gud ko na sa sahig yung mukha mo! Bakit ko sila pag-aaralin? Anak ko ba sila? Nay naman eh! Ikaw nga tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha? Baka nakakalimutan mo, hindi ka na bata. Kung nung maliit ka, pinagpapasensyahan kita sa kahinaan ng ulo mo, pwes, ibahin mo na ngayon! Ipapaalala ko lang sa'yo na 21 ka na, matanda ka na, Ronnie!
Hindi ko naman po nakakalimutan yung edad ko. Abay di mabuti! Sa edad mong yan, dapat nasa kolehiyo ka na eh. Katulad ng mga kaklase mo noon. Abay, hindi ka ba nahihiya dun sa mga kasabayan mo nung elementary ka? Yung iba doon anak ng mga kaibigan ko. Ayun, nasa third year college na ngayon. Tapos ikaw, hindi ko pa alam kung gagraduate ng high school. Ayan na naman po kayo. Kinukumpara nyo na naman po ako sa kanila, Nay. Abay malamang. Kanino kita ikukumpara? Sa kuya mo? Bulakbol din yung hayop na yun eh. Kaya hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya nga po wag nyo na lang akong ikumpara sa ibang tao. Nakakasama kayo ng loob eh. Ikaw pa talagang may ganang sumama ang loob. Kumusta naman kaya yung loob ko? Yung nararamdaman ko? Kasi kung tatanungin mo ako, gigil na ako sa'yo ngayon. Ay! Ang gusto ko lang naman kasi, ayusin mo ang pag-aaral mo. Ito lang yung kaya ko ipamana sa'yo eh. Wala kaming malaking kayamanan ng tatay ninyo. Kaya nga pagsikapan mo makapagtapos. Ay, sorry po ulit, Nay. Puro ka na lang sorry. Tapos hindi naman kita nakikitaan ng pagbabago. Hindi ko na po alam gagawin ko eh. Hindi ako kasing talino ng mga anak ng kaibigan nyo. Kaya nga lalo mong pagsikapan para maging kasing talino ka nila. Parang imposible naman po yun. Malayong-malayo na po sila sa akin. Wala akong pakialam. Kung kailangan mo magsikap ng husto para mahabol sila at mapantayan, abay gawin mo. Para naman kahit papano, may pagmalaki na kita sa mga kaibigan ko. Hindi na bago sa akin na ikumpara ng nanay ko sa anak ng mga kumare at kakilala niya. Akala ko lang din ay masasanay na ako pero hindi pa rin pala. Kahit noong maliit pa ako ay lagi na niyang sinasabi sa akin na kasalanan daw ng pagiging mahiyain ko kaya wala akong masyadong natututuhan sa klase. Totoo rin naman kasi imbes na itanong ko sa teacher yung mga bagay na hindi ko maintindihan sa lesson namin ay hindi ko ginagawa. At pinagsasawalang bahala ko na lamang at nahihiya kasi ako. At baka hindi rin ako makabuo ng tamang salita para makapagtanong. Medyo bulol pa ako noon. Natatakot ako na pagtawanan ng mga kaklase ko kaya mas gusto ko na manahimik na lamang. Ayos lang na bumagsak ako kasi gusto ko na tumigil na lamang sa pag-aaral. Pero nairaos ko pa rin naman ang elementary at high school kahit na ayaw ko na talagang pumasok. Kaya lang dahil sa mga bagsak ko ay naging repeater ako o yung bang umuulit ng grade level. Naunahan na tuloy ako ng ibang mga kaklase ko. Sa edad ko noong 21 ay kakatapos ko pa lamang sa high school at nagdadalawang isip akong magkolehiyo. Hindi naman po sa wala akong pangarap sa buhay pero hindi ko nararamdaman sa puso ko na gugustuhin ko pang mag-aral ng 4 na taon o higit pa. Kaya lang natatakot naman akong magtrabaho kaya ano na lamang ang gagawin ko. Sinabi ko yon sa isa sa mga kaklase ko na pinagkakatiwalaan ko. Sinabi niya na sumama ako makipag-inuman sa kanila ng mga pinsan niya para mabawasan daw ang pagiging mahiyain ko. Naisip ko na wala namang mawawala kung sasama ako sa inuman na yon. Kaya naman nagpunta ako, Papa Dudut. Sima! Ano nangyari sa'yo, Ronnie? Bakit ang dami mong pasa sa mukha? Putok pa yung labi mo! Napagtripan lang po, Nay. Napagtripan? Sandali, lasing ka ba? Nakainom lang po. Ay, Ronnie! Nay, bakit po bang ingay nyo? Tumahimik ka nga dyan! Tulungan mo na lang ako rito! Ibangon mo yung kapatid mo at iupo mo sa bangko! Dalian mo! Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mong tukmul ka? Oh, ikaw pala, Kuya Dindo. Kadiri! Kailan ka pa natutong uminom? Halika na, bumangon ka dyan. Aray naman, parang mababali braso ko sa hila mo eh. Mababali talaga kasi loko-loko ka. Sumandal ka nga, Ronnie. Patingin ako ng mga sugat at pasamo sa mukha. Kumuha ka nga doon ng pamunas at alcohol para sa kapatid mo. Antok na po ako, Nay. Kumuha ka na! Sabi ko nga po. Ano
ba kasing ginawa mo sa sarili mo, Ronnie? Kailan ka pa natutong uminom? Kanina lang po. Ganito pala pakiramdam paglasing. Para kang lumulutang sa ulap. Makakakita ka pa ng mga bituin pag dinagdagan ko amats mo sa suntok ko. Akin na! Umayos ka, Ronnie. Gagamutin natin yung mga sugat mo. Daan-daan naman po. Kahit dahan-dahanin ko yan, masakit pa rin yan. Ay, grabe! Ano ba naman itong ginawa mo sa sarili mo? Uminom ka na nga, nagpabugbog ka pa. At hindi ka man lang lumaban, no? Kitang-kita na walang kagalos-galos kamao mo. Ibig sabihin, hinayaan mo lang sila na gawing punching bag yung mukha mo. Kahit kailan duwag ka talaga at lampa. Pwede ba tumigil ka na nga dyan, Dindo? Ano bang gusto mo? Gayahin ng kapatid mo ang pagiging basagulero mo? Basagulero man po ako, at least hindi ako umuuwing bugbog sarado. Hirap kasi dyan kay Ronnie, pinalaki niyong babakla-bakla. Wala akong anak na bakla! Hindi kaya ako bakla, kuya. Ah, talaga? Sige nga, patunayan mo. Suntukin mo ako, dali. Ano bang pinagsasasabi mo, Dindo? Chill lang kayo, Nay. Tuturuan ko lang kung paano manuntok tong anak mo. O ano? Tumayo ka na dyan, dali. Suntukin mo na ako. Suntok lang ha. Dapat di ka gagante, kuya. Oo naman. Sige na, suntok na. Yan dapat sa'yo. Halikan mo sahig. Napaka-uto-uto mo kasi eh. Ayan tuloy, natumba ka na naman sa sahig. Ayos lang naman siya, Nay. Anong ayos lang siya eh, parang hindi na nga gumagalaw tong kapatid mo. Baka nakatulog na sa kalasingan. Hayaan nyo na siya dyan. Dyan sa sahig na babagay yung mga katulad niya nalalampa-lampa. First time ko lang malasing at masasabi kong masarap din pala sa pakiramdam. Kaya lang ay first time ko ring nabugbog dahil masyado raw akong perwisyo pag napasukan na ng alak ang sistema ko. Simula noon ay hindi ko na ulit ginustong uminom ng alak lalo na at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang lahat ng mga masasakit na salita na sinabi sa akin ng nanay at ng kuya ko. Tapos masasakit pa rin yung bukol ko sa ulo mula sa dagok ni Kuya Dindo. Kaya naman nagtanim ako ng matinding sama ng loob sa pamilya ko noong nahimasmasan ako. Kasi hindi naman ganon yung ibang mag-anak. Mabait yung nanay nila at magkakasundo sila ng mga kapatid nila. Oo, nag-aaway paminsan-minsan papadudot pero hindi naman ganon kasakit magsalita o namimisikal. Naisip ko tuloy na sana'y hindi na lamang ako pinanganak sa pamilya namin. Kung ganon lang din nila akong tratratuhin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung meron man akong kakampi sa pamilya namin, yon ay ang tatay namin. Bale, 3 pala kaming magkakapatid, ako ang bunso at bukod kay Kuya Dindo, ay meron pa akong ate na hindi na namin kasama sa bahay noong mga panahong yon. Namatay ang tatay namin noong nakuryente siya habang may binubutingting na kable sa bahay namin. Doon aksidente niyang nahawakan yung live wire kaya nalapnos ang katawan niya. Naisugod pa siya sa ospital at nabuhay ng 3 araw bago namatay. 15 years old pa lamang ako noon. 20 naman si Ate Charmaine at 21 naman si Kuya Dindo. Lahat kami nag-aaral pa kaya si nanay na lamang ang kumayod para masustentuhan ang pangangailangan namin. Bale meron silang negosyong isdaan ni tatay sa palengke ng Quezon City. Kaya lang ay hindi na nakagraduate si Kuya Dindo sa kolehiyo dahil sa pagbubulakbol. Basagulero din siya at madalas ay masangkot sa kaliwat ka ng mga gulo. Pero nagbago na siya noong isang beses siyang na-detain dahil sa pag-aamok ng lasing. Doon naranasan niyang mabugbog na mga inmates kaya tumino siya paglabas niya. Nagtrabaho na lamang siya pero palipat-lipat naman dahil hindi rin siya nagtatagal. Reklamador din kasi siya at walang tiyaga sa trabaho. Si Ate Charmaine naman ay nabuntis bago ang araw ng graduation niya sa kolehiyo. Kaya labis din ang pagkadismaya ni nanay sa kanya at bagaman nakagraduate naman siya ay nagkaroon pa rin sila ng matinding away dahilan para umalis si ate sa bahay namin at manirahan kasama ang tatay ng pamangkin ko. Buti na lamang at dumadalaw pa rin siya sa bahay kaya nakakapag-usap pa rin kami, Papa Dudut.
Kamusta ka naman, Ronnie? Okay lang naman ako, ate. Ikaw, kumusta? Ayos lang din. Balita ko nalasing ka raw at nabugbog ng isang gabi ah. Ano ba kasing nangyari? Hindi ka naman umiinom. Niyaya kasi ako ng dati kong kaklase na uminom. Sabi niya para mawala raw hiya ako, kaya ipapakilala niya ako sa mga pinsan niya. Sa isip ko, wala naman sigurong masama kasi nga gusto ko na rin alisin yung pagiging mahiyain ko. Kaso naparami inom ko at medyo naging pasaway ako sa kanila. Kaya siguro napikon yung iba niyang pinsan at nabugbog na ako. Pero mali pa rin yun. Paano na lang kung napuruhan ka tapos nagkaroon ka ng malalang injury, hindi lang natin alam. Naku, idedemanda ko yung dati mong kaklase at mga pinsan niya na yun. Wag na ate, abala lang yan eh. Saka ayos lang ako. Ayos ba yan eh? Itim na itim pa yung bukol mo sa noo. Huwag mo sabihin pati yan kagagawa nila, anak ko naman talaga. Hindi naman nila to kasalanan. Kasalanan to ng pagiging lampa ko. Doon na rin ako sa sahig nakatulog. Kaya galit na galit sa akin si nanay. May bukol pa nga ako sa ulo bukod dito sa noo. Talaga? Hawak nga. Sakit ate. Gosh, ang laki. Ang natatandaan ko kasi, hinamon niya ako na suntukin ko siya. Mali ko lang, pinatulan ko. Kaya ito na pala ako. Siya yung mali. Kasi bakit ka pa niya kailangang hamunin na suntukin siya? Kasi di raw ako gumanti nung binugbog ako. Kaya tinawag niya akong babakla-bakla. Pero ganun naman talaga si kuya, di ba? Basagulero na mayabang. Oo, pero hindi pa rin tama yung ginawa niya. Imbis na yung mga pasamo na lang sa mukha ang intindihin mo, iisipin mo pa yung mga bukol mo. Kawawa ka naman. Okay lang naman ako. Malayo to sa bituka. Oo nga, pero mas malapit yan sa utak. Ano sinabi ni nanay? Wala, bukod sa pinagalitan ako kinabukasan nung naimasmasan na ako. Ang kapal daw ng mukha ko kasi nakuha ko pang uminom at makipag-away. Ay, naiintindihan ko naman yung galit niya kasi baka nadala na rin siya sa mga pinagagagawa ni kuya nun. Pero nasaktan pa rin ako. Masakit naman talaga magsalita si nanay kahit nung nandito pa ako kung ano-ano rin ang sinabi niya sa akin dahil lang nabuntis ako bago makagraduate. Pati sa anak ko na nasa tiyan ko pa noon may sinabi na rin siya. Akala mo hindi niya apo yung batang pinagsasalitaan niya na masama. Bakit kaya ganun si nanay, no? Hindi siya katulad nung ibang nanay na mga kakilala ko. Mabait kasi mga nanay nila tapos may naon magsalita. Iba-iba naman ang mga nanay pero sana magbago na nanay natin. Maiba tayo. Ngayong graduate ka na sa high school, anong kurso ang plano mong kunin sa college? Sa totoo lang, ayoko na talaga mag-college, ate. Ha? Bakit? Para kasing hindi ko rin kakayanin. Saka baka mag-aksay lang ng pera si nanay sa pagpapaaral niya sa akin. Tapos isumbat niya lang yun. Kung hindi ka na mag-aaral, ibig sabihin magtatrabaho ka na lang? Yun nga ang problema. Di ko rin alam kung kaya ko magtrabaho kasi nahihiya ako, ate. Nako, kailangan mong alisin yung pagiging mahiyain mo kasi baka maraming oportunidad ang masayang dahil pinalagpas mo lang. Kaya nga. Pero sa ngayon, di ko pa talaga alam anong plano ko. Naguguluhan pa ako. Papadudot mabait si Ate Charmaine. Bukod kay tatay, siya na lamang yung kakampi ko sa bahay namin. Kaya nga laking lungkot ko nang umalis siya sa bahay dahil alam ko na ang magiging buhay ko kasama sina kuya at nanay. Pero tinapangan ko pa rin at tinatagan ang kalooban ko dahil pamilya ko pa rin sila. At wala rin naman akong pupuntahan sakaling umalis ako sa bahay namin. Alam ko na hindi na talaga makakatulong sa akin ang pagiging mahiyain ko. Kaya nga ginusto ko rin naman na tuluyan ng alisin sa pagkatao ko ito. At masaya ako dahil nasabi ko lahat ng gumugulo at naglalaro sa isipan ko noong minsang bumisita sa bahay ang ate ko. Sa totoo lang ay hanga ako kay Ate Charmaine dahil nilakasan niya ang kanyang kalooban na magsimula ulit matapos niyang mabuntis. Hindi man niya nagamit yung kursong tinapos niya, kahit paano'y kumikita naman siya ng pera dahil madiskarte siya. At yon ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba't ibang produktong online gaya ng makeup, dishwashing liquid, damit at gadgets. Tulong na rin daw niya yon sa mister niya na siyang nagtatrabaho para sa pamilya nila. Kapag may sobra sa kinikita niya ay bumibili siya ng mga groceries.
para naman sa bahay. Kaya siguro unti-unti ay nakuha rin niya ang loob ni nanay, pero kapag nakatalikod naman siya ay pinagsasalitaan pa rin siya ng masama ng nanay namin. Kung minsan ay chinichismis pa nga siya ni nanay sa mga kapitbahay. Inis nga ako sa ugaling yon ni nanay, pero akala ko ay siya lang yung kilala kong chismosa sa bahay namin, pero meron pa pala. Sinabi niya talaga yon, Dindo? Oo, Nay. Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Aba, naghanap pa talaga siya ng kakampi kay Charmaine, ha? Oo, Nay. Ayan na yung magaling yung anak. Hoy, Ronnie! Halika nga rito. Bakit po, Nay? Yumuko ka ng kaunti. Po? Yumuko ka ng kaunti, sabi eh. Ang tangkad mo, hindi kita abot. Sige po. Ayan po. Yan ang Aray dapat ko, sa'yo. Nay! Ayos ah. Solid yun, Nay. Tumigil ka dyan. Baka ikaw ang sunod kong batukan. Bakit naman ako nadamay bigla? Ay, mabuti pa, eskapo na ako. Mamaya mabatukan pa ako. Bakit nyo naman po ako binatukan? Nagtatanong ka pa talaga? Hindi ko naman alam yung rason nyo. Nalaman ko lang naman na ayaw mo na palang magkolehiyo. Kanino nyo po nalaman? Sa Kuya Dindo mo. Narinig daw niya yung pag-uusap niyo ng ate mo nung nakaraan. Tapos ikinuwento niya sa akin. Akala ko si nanay lang tong chismosa sa bahay. Chismoso rin pala tong si kuya. Hoy! Narinig ko yun, ha? Sorry po, Nay. Huwag mo ang iniiba ang usapan. Hindi ko naman po iniiba yung usapan. Wala lang po ako masabi. Ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ng kuya mo? Na ayaw mo na magkolehiyo? Opo. Ay, linti ka talagang bata ka! Hindi na po ako bata, Nay. Hindi na nga! Pero para ka pa rin bata kung mag-isip. Tumutulad ka na naman sa ibang mga kabataan na laki na nga sa hirap, batugan pa! Iginapang para makapagtapos, ayaw namang mag-aral! Ang kakapal naman ang mukha ninyo! Hindi ko na po kasi nakikita yung sarili ko na makakagraduate sa college. Saka di ko rin po alam kung anong kurso ang kukunin ko. Baka bumagsak lang ako sa mga subject kasi di ko kayanin. Tapos magagalit lang po kayo sa akin. Alam nga namang matuwa ako at ipagmalaki kita, no? Responsibilidad mo ang mag-aral ng mabuti. Malamang magagalit talaga ako sa'yo. Kaya nga ayoko na lang po mag-aral. O ano na lang ang gagawin mo ngayon? Hindi ko pa rin po alam. Kita mo na? Ni wala kang kaplano-plano sa buhay mo? Huwag mong sabihin na tatambay ka lang dito sa bahay maghapon. Aba naman, mahiya ka naman sa akin, Ronnie. Ako ito nagpapakahirap magtrabaho dun sa palengke para lang mabuhay kayo, tapos gaganyanin niyo lang ako? Pinag-aaral tapos ayaw mag-aral. Ibang klase rin talaga ang takbo ng utak mo ano? Susubukan ko pong maghanap na lang ng trabaho, Nay. Abay dapat lang. Kung hindi, makakatikim ka sa akin ng sermon at talak araw-araw kapag nakita kitang nandito lang sa bahay. Pasensya na po talaga kayo. Kung ganito lang akong klaseng anak. Hindi ko rin naman po ito ginusto. Alam mo, kung pwede lang makipagpalit ng anak sa iba, nako, matagal ko nang ginawa. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Huwag mo nang dagdagan ng pagiging sakit sa ulo. Napakawalang kwenta mo kasi. Niwala ka sa kalingkingan ng anak ng mga kaibigan ko. Nakakainis lang kasi nagkaroon ako ng anak na mahina at mahiyain na katulad mo. Papadudot dahil sa pangchichismis sa akin ni Kuya Dindo kay nanay ay hindi na ako nagkaroon ng tamang panahon. Naiproseso sa utak ko kung paano ko sasabihin at ipaliwanag sa kanila na ayoko nang magkolehiyo. Hindi naman masama ang intensyon ko dahil alam ko sa sarili ko na baka hindi ko rin kayanin yon. Sapat na yung nakakabasa ako, nakakasulat at nakakapagbilang. Kahit naman paano ay nakakaintindi ako sa basic English, kaya hindi ko na kailangang magpakadalubhasa sa ibang propesyon. Sa totoo lang ay hindi pa ako sigurado sa plano kong gawin sakaling hindi na ako pumasok sa eskwelahan
sa darating na pasukan. Bala kong saka na lang yung isipin kapag nasabi ko na kay nanay ang plano kong paghinto sa pag-aaral. Pero dahil sa pagiging bida-bida ni kuya ay nagkagulo na naman sa bahay namin at minasama na naman ng nanay ko ang naiisip ko. Ang sakit-sakit sabihang walang kwentang anak. Makasarili at hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga magulang na nagpaaral sa amin. Lahat ng mga masasakit na salitang yon ay naipon sa dibdib ko at pakiramdam ko ay gusto ko nang sumabog at gusto ko nang magwala ng mga panahong yon sa sobrang sama ng loob at sa sobrang sakit ng pinagdaraanan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pinanindigan ko ang desisyon kong wag nang mag-aral. Doon ko na rin sinimulang maghanap ng pwedeng mapasukang trabaho para kahit paano ay kumita ako ng pera. Walang tigil na rin kasi ang pagpaparinig sa akin ni nanay na kung hindi ako mag-aaral ay maghanap buhay na lamang daw ako para naman may silbi ako. Pero natagalan pa rin akong makahanap ng trabaho dahil sa pagiging mahiyain ko. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasok ako bilang tagaluto ng burger sa isang 24/7 burger shop sa lugar namin. Challenge talaga sa akin ang kumausap ng customer pero nahasa naman noon ang kakayahan ko at nawala ang pagiging mahiyain ko. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko at kaunting tapang sa dibdib. Mula nung maramdaman ko yon sa kaloob-looban ko ay nagkaroon ako ng katiting na pag-asa na baka pwede akong mangarap at sumubok ng mas malaking bagay para sa sarili ko. Mahal ko naman ang ginagawa ko ng mga panahon na yon pero ayokong magluto at magbenta ng hamburger hanggang tumanda ako. Bukod doon, ang baba ng sweldo dahilan para lagi pa ring magreklamo at magbunganga sa akin ang nanay namin, Papa Dudut. Nay, ito na po yung sweldo ko. Oh, ano higo to 1,000? Pandagdag po, pambili ng bigas. Sa lakas niyong kumain ng kuya mo, kulang na kulang pa tong 1,000 mo. Dagdagan mo ito! Sorry po, kasi yan na lang yung natira. At saan naman napunta yung iba mong sinweldo? Sa ipon ko po. Aba, talagang nakuha mo pang mag-ipon? Kakarampot na nga lang ang kinikita mo? Dapat binibigay mo sa akin lahat para naman mapakinabangan. Kita ko naman po yun. Saka nagbigay naman po ko. Oo nga, ang kaso hindi ka nakakaintindi eh. Kulang nga itong 1,000. Kung bakit kasi hanggang ngayon nagtsatsaga ka pa dun sa trabahong yun, napakababa ng sweldo. Pangarap yata ni Ronnie magtinda at gumawa ng hamburger hanggang mamatay siya eh. Pwede ba kuya? Huwag mo nang pakialaman yung trabaho ko. Ikaw nga walang permanenteng trabaho. Palagi kang lumilipat kasi wala kang tiyaga. Aba, ako pa talaga sinabihin itong walang tiyaga. May punto rin naman ang kapatid mo ah. Pati ba naman ikaw, Nay? Kampi ka sa tukmol na yan? Para po sa kaalaman nyo, hindi ko pangarap magtinda at gumawa ng hamburger habang buhay. Kaya nga po ako nag-iipon kasi pag may naisip na akong gusto kong gawin, meron akong magagamit na pera. Ano ba kasi yung gusto mong gawin? Magnegosyo? Yun ba ang balak mo? Si Ronnie? Magnenegosyo? Sa bobo niyang yan? Baka malugi siya agad pag nagkataon, Nay. Sobra ka naman magsalita, kuya. Totoo naman ang sinasabi ng kuya mo eh. Anong alam mo sa pagnenegosyo? Hindi ka nga nakapag-aral. Kasalanan mo naman kasi pinag-aaral kita pero ayaw mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hamak na taga-benta lang ng hamburger. Marangal naman po tong trabaho na to. Hindi po ako nagnanakaw o nanlalamang ng kapwa. Kahit na ano pang sabihin mo, pang walang pinag-aralan lang ang trabahong yan. Ang laking pera yung sinayang ko sa pagpapaaral sa inyo. Wala rin pala akong mapapala. Itong kuya mo, laging nawawala ng trabaho. Ultimo pang yosi sa akin hinihingi. Yung ate mo naman, nakagraduate nga, pero nagkaanak at nag-asawa naman agad. Tapos ikaw, ayaw mong mag-aral at mas gusto mo na lang magluto ng hamburger. Ay, Diyos me! Wala ba talaga kayong pangarap sa buhay?
Wala na bang pwedeng itaas yung mga pangarap nyo? Katulad ng iba nyong kaedad dito sa barangay natin? Meron naman po, Nay. Kaya lang hindi po kami katulad ng ibang kaedaran namin. Kung sila, alam nila agad ang gusto nila sa buhay, kami hindi po ganun. Medyo nahihirapan po kaming alamin yung gusto namin. Tapos, imbis na tulungan nyo kami, unawain at gabayan, kayo pa yung nangunguna sa pagpuna sa amin. Opo, wala pa kaming may pagmamalaki sa inyo sa ngayon. Pero meron naman kaming pangarap at gusto sa buhay. Di ba, Kuya? Ha? Oo, meron naman talaga. Alam ko na gustong-gusto mong makabili ng motor na may sidecar para ikaw na maghahatid sundo kay nanay sa palengke. Pero dahil nga papalit-palit ka ng trabaho, wala kang ipon. Sakit mo naman magsalita. Totoo naman eh. Oo na. Totoo ba yon? Ha? Dindo? Opo, Nay. Kaya sana, wag nyo na po kaming ikumpara sa iba, Nay. Kahit po yung wag nyo na lang kami pagsalitaan ng masama at hindi maganda. Ayos na kung hindi nyo rin naman po kami kayang suportahan. Masakit po kasi sa amin yun. Lalo na sa inyo pa mismo nang galing. Papadudot, ayoko naman sanang pagsalitaan ng ganon si nanay pero sobrang bigat na kasi ng kalooban ko. Para kung bomba na sasabog na lamang anumang sandali. Pero sa totoo lang ay gulat na gulat ako sa sarili ko dahil nagawa kong masabi ang nilalaman ng isipan ko at manindigan sa bagay na gusto ko at pati si Kuya Dindo ay napasang-ayon sa akin. Pero hindi ako proud na nasagot ko si nanay at napagsalitaan siya ng hindi maganda. Kaya nga ginawa ko pa rin ang makakaya ko para ipaunawa sa kanya ang gusto kong sabihin. Dahil ang huling bagay na gusto kong mangyari sa akin ay maging katulad niya. Yung bang madaling madaig ng emosyon kaya hindi napag-iisipan ng mabuti ang sasabihin at kadalasan ay nakapagsasalita ng masakit. Mahiyain lamang ako at walang tiwala sa sarili pero hindi ako bastos na anak. Kaya nga nagsorry pa rin ako kay nanay noong sumunod na araw. Pero tinalakan niya lamang ako at hindi man lang humingi ng patawad sa mga sinabi niya. Naisip ko na ayaw niya lang talagang ibaba ang pride niya. Dahil para sa kanya ay siya ang nanay, siya ang dapat na masunod. At siya lang ang laging tama. At bilang tipo ng tao na hindi mahilig makipagtalo o makipagpataasan ng ihi, hindi na lamang ako sumagot. Doon ako mas lalong nagsikap sa ginawa ko habang patuloy na nangangarap na balang araw ay aasenso kami sa buhay. Isang araw ay niyaya ako ng dati kong katrabaho at kaibigan sa burger shop kung gusto ko raw ba siyang samahan na kumuha ng short-term course tungkol sa food and beverages. Nagka-interes ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-enroll din, papadudot. Malapit ka nang gumraduate sa kinuha mong short-term course. Sobrang proud ako sa'yo, Ronnie. Oo nga, ate. Excited na ako. Salamat kasi lagi mo akong sinusuportahan. Nung una kasi, aminado ako na paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung kaya ko ba talagang pangatawanan yung pag-e-enroll ko. Pero dahil nga sinuportahan mo ako, tinuloy-tuloy ko na rin. Siyempre maganda tong kurso mo eh. Maraming oportunidad ang pwedeng magbukas. Nakakatuwa kasi nakita ko rin na gustong-gusto mo yung ginagawa mo kaya sinusuportahan na kita. Masaya ako na meron kang isang bagay na pinipursue. Ako rin, ate. Iba pala sa pakiramdam kapag masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo. Yun bang lagi kang excited na gawin yun? Masaya naman ako sa pagtitinda at paggawa ng hamburger pero mas masaya ako sa pinag-aaralan ko ngayon. Alam ko naman yun, kaya nga natutuwa ako sa'yo kasi sa wakas, nahanap mo na yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Sinong mag-aakala na huling beses tayong nag-usap wala ka pang kaplano-plano sa buhay. Pero ngayon, tingnan mo naman, marami ka nang na-overcome. Mahihain pa rin ako pero masasabi kong kumakapal-kapal na yung mukha ko ng kaunti. Ituloy mo lang yan. Napapractice naman yan eh. Galing mo nga kasi sa loob lang ng maiksing panahon, malaki agad improvement mo.
Di na ikaw yung dating Ronnie na takot ko mausap ng tao. Salamat uli ate sa paniniwala at pagtitiwala sa akin. Walang anuman. Basta tandaan mo, gawin mo lahat ng makakaya mo para mapaunlad mo yung sarili mo. Sa kahit na anong bagay pa yan, basta hindi masama o iligal, asahan mo yung suporta ko. Pero, kumusta naman sa bahay? Si nanay? Okay lang naman sila. Si nanay ganun pa rin. May pagkataklesa at maingay pa rin. Pero nabawasan na kahit paano yung pagiging mapanumbat at pagkukumpara niya sa atin sa iba. Lalo na nung nasabi ko yung sama ng loob ko sa kanya. Nabalitaan ko nga yun kay kuya. Kahit kailan talaga, napaka-chismoso ni kuya. Hayaan mo na. Galing mo nga eh. Tsaka sabi niya, napabilib daw siya sa'yo dahil nasabi mo yun kay nanay. Tapos bigla raw siyang na-inspire. Naks, inspirational na pala ako? Oo naman. Hindi mo lang alam pero malaki na pala natutulong mo sa isang tao para mabago yung pananaw niya sa buhay at lalong magsikap na tuparin yung mga pangarap nila. Ganon din kasi yung ginawa mo sa akin eh. Na-inspire mo ako na sumubok pa ng isang bagay. Kung ganon, itutuloy mo na talaga pag-enroll mo sa baking class? Oo, suportado rin naman ako ng mister ko. Tsaka para magamit ko rin yung kursong natapos ko. Good luck sa'yo ate. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi magaling ka. Naniniwala rin ako sa kakayahan mo, Ronnie. Kaya sana huwag kang susuko ah. Huwag kang hihinto sa pangangarap. Oo, hindi. At kahit na saan man ako dalhin ng pangarap ko, lagi kong tatandaan mga sinabi mo. O siya, magmerienda muna tayo sa kusina bago tayo magkaiyakan dito. Gumawa ako ng yema cake. Pagdala ka na rin sa bahay. Paborito ni nanay yung yema cake mo. Lagi niyang binibida sa mga kapitbahay. Talaga? Mukhang nagbago na nga si nanay ah. Maganda-ganda na yung sinasabi eh. Oo nga no, sana magtuloy-tuloy na. Mismo! Papadudot makapangyarihan ang mga salita at pwede itong makasugat ng damdamin lalo na kung hindi maganda ang ating sasabihin. At malaki rin ang epekto nito sa mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa buhay. Kaya nga importante na sa bahay pa lang dapat itanim na ng mga magulang ang mga mabubuting salita sa isipan ng mga anak nila upang hindi sila lumaking mahina ang loob at walang kumpiyansa sa sarili. Yun kasi ang natutuhan ng ating sender mula sa karanasan niya na ibinahagi sa ating programa. Sa kasalukuyan ay masaya kami papadudot na nakakatulong na kami sa nanay namin kahit na hindi kami katulad ng ibang anak na mga kakilala niya. Ay proud na sa amin si nanay dahil unti-unti na naming natutupad lahat ng mga pangarap namin. Nagkapatawaran na rin pala kami ni nanay bago ako umalis noon sa Pilipinas. Ayoko na kasing magbaon ng sama ng loob. Gusto ko na lang ng peace of mind. Masaya naman ako dahil nakikita ko nagbago na nga itong si nanay. Mabuti na lang talaga at nilakasan ko ang loob ko na magsalita noon upang malaman din niya ang nilalaman ng puso ko. Wala naman akong masamang intensyon dahil mahal ko ang nanay ko. Pangarap kong mabigyan siya ng maginhawang buhay na alam kong deserve niya. Matapos ang mga sakripisyo niya para sa aming magkakapatid noong maaga kaming iwan ni tatay. Kaya nga gagawin ko ang lahat at magsisikap ako para magkatotoo ang mga pangarap ko. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Maraming salamat po at sana ay marami akong na-inspire sa aking kwento. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ronnie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.